Kumusta at maligayang pagdating sa pagbubunyag ng pahayag. Meron tayong isang kapanapanabik na pangyayari kaugnay ng darating na Melchizedek. Kaya kailan darating si Kristo bilang mataas na saserdote at haring ito? Marami ang magsasabi, bueno, tinupad na ni Jesus ang pagdating ng mataas na saserdote at hari. Ngunit ang hindi naiintindihan ng karamihan ay ang mga bagay na nangyari na ay siyang mga bagay na mangyayari pa. Okay, may mga patuloy na tipolohiya sa buong kasulatan. Iyan ang nagpapakita ng katapusan ng mga araw. At ipakita ko sa iyo kung ano talaga ang pinag-uusapan natin. Kaya kung bago ka pa lang sa ministeryong ito, maririnig mo ang mga bagay tulad ng nabanggit sa itaas na 14 na taon, na ang kapighatian ay talagang isang panahon ng 14 na taon na may kaugnayan dito. Hindi lamang ang ebanghelyo ni Mateo, kundi una si Lucas, pagkatapos si Marcos, at pagkatapos si Mateo. Kita mo, ang bahagi sa itaas ay kumakatawan sa pre-trib at isang maikling panahon ng mga araw bago magsimula ang 14 na taon. Pagkatapos ay mayroon ka pang 7 taon ng mga tatak na kinakatawan ng diskurso ni Marcos at ng ebanghelyo ni Marcos sa kabuuan. At sa Mateo, kinakatawan nito ang 7 taon ng mga paghatol ng trumpeta. And si Luke ay nasa pre-trib, si Mark naman ay nasa mid-trib, kasama ang mid-trib. Ang napakalaking karamihan sa ika-7 taon ng mga tatak ang pagbabalik ng Panginoon na pababa sa bundok ng mga olibo sa simula ng huling ika-14 na taon ng kapighatian. Kung bago ka pa rito at hindi pa ito nauunawaan, panoorin ang aming mga panimulang turo. 8 taon na kaming nagtuturo nito sa aming ministeryo. Balikan ang mga naunang turo para maintindihan ang paghahayag na ito. Ipinapangako ko, sulit ang oras mo dahil masasagot ang mga tanong mo sa propesya na matagal mo nang iniisip. Talagang kahanga-hanga. Kaya ang nakikita natin dito sa 2 Korinto Kabanata 12, mayroong parang isang pagdagit patungo sa ikatlong langit. Bago ang trib iyan, makikitang inagaw si A sa paraiso. Iyan ang malaking grupo sa gitna ng tribo. At sa ikatlong pagkakataon, nagbibigay si Pablo ng tipolohiya ng pagiging katulad ni Kristo, kung saan niya sinasabing sa ikatlong pagkakataon ay paririto ako sa iyo. Kaya mayroong isang pagkuha at isang pagbabalik ang nakikita mo sa propetiko at hinabing mga salita na tinutukoy ni Pablo rito. Kaya, kailan darating ang Panginoon bilang Melchizedek ng katapusan ng mga araw? Kailan siya magpapakita sa lupa bilang ang Melchizedek sa propesya? Ito ba ay nasa bandang pre-trib, mid-trib, o post-trib? Bueno, iyan ang makikita natin. Panoorin ito. Sa Apokalipsis Kabanata 12, makikita natin ang simula ng kapighatian. Nagsisimula ito sa pre-trib, may kapighatian, 40 araw ng anak ng tao. Dapat ihatid ang sakit. May halimaw mula sa kapangyarihan ng dragon sa loob ng 42 buwan. Narito ang ika-6 na tatak at mga bituin sa lupa. At ano ang mangyayari sa pagtatapos ng ika-6 na taon ng mga selyo? Nakikitang paparating ang Panginoon. Darating na ang tungkod na bakal, at saka tingnan mo ang nakasaad, at nahuli ang kaniyang anak. Napansin mo ba na nahuli na siya? Saan maituturing na may kaugnayan ang nabihag? Ang pangalawang pagkuha, ang malaking karamihan ng kalagitnaan ng tribo na pupunta sa paraiso na isa pang bahagi ng kaharian ng Diyos. Ang pangatlo, ang langit ay ang kaharian ng Diyos, ngunit gayon din ang paraiso. At ang paraisong ito ang siyang darating na dala ng Panginoon. Ito ang pagtatapos ng ika-6 na tatak ayon sa Apokalipsis 12:5. Sa Apokalipsis 7, makikita ang malaking pangkat sa gitna ng tribo. Ang malaking karamihang ito ng kalagitnaang tribo ay siya ay inagaw pataas sa kaniyang trono. Ngayon, ano ang mangyayari sa harap ng lubhang karamihan ng kalagitnaan ng tribo bago siya aagawin at iakyat sa kaniyang trono? Naririto ang Panginoon na siyang tungkod na bakal. Sa Apokalipsis 6, ito ang makikita. Sa dulo ng Apokalipsis 6:16-17, at kung hindi ko masabi ang kabanata, tingnan na lang ang kanan. Sa pahayag outside 15:17, lahat ng tao mula pinuno, makapangyarihan hanggang alipin at malaya ay nagsabi sa mga bundok at bato,
tabunan at itago niyo kami mula sa kanya na nasa trono at sa puot ng kordero, sapagkat dumating na ang dakilang araw ng kanyang puot at sino ang makatatayo. Ito ang larawan ng pagdating ng Panginoon. Gaya ng sinasabi rito mismo, kapag siya'y dumarating na may dalang tungkod na bakal. At sa katunayan, nakapagturo na kami ng ilang turo tungkol sa Apokalipsis 12, ngunit ipinakita rin namin sa iyo iyan kung pupunta ka sa Apokalipsis Kabanata 2, dahil sa Kabanata 2 at Kabanata 3 siyempre ay ang 7 simbahan. At sa makahulang katapusan ng mga araw, ang Kabanata 2 ng 7 simbahan na may 4 na simbahan ay kumakatawan sa panahon ng mga tatak. At ang katapusan ng Kabanata 2 ay sa makahulang paraan, isang larawan ng eksaktong panahong ito kung kailan darating ang Panginoon. Tingnan mo, ito ang dulo ng 6 na taon at ika-6 na tatak, ang pagtatapos ng unang 6 na taon ng kapighatian. Sa pahayag 2:27, pamamahalaan niya sila ng tungkod na bakal. Hindi ba't nakakapukaw iyon ng interes? At ang makikita mo sa Apokalipsis, Kabanata 3 ay kumakatawan sa ika-7 taon at pagkatapos ay hanggang sa katapusan ng mga paghatol ng trompeta. Talagang kamangha-mangha ito. Ganito kalakas ang pag-unawa sa katapusan ng mga araw. Sa pamamagitan ng paghahayag kung sino ang kinakausap ng mga ebanghelyo, iyan. Hindi lang tungkol kay Mateo ang lahat, pero ang huli ang mauuna, ang huli si Lucas, saka si Marcos at saka si Mateo. Sa loob ng panahong nabanggit sa itaas na ilang araw at 14 na taon, 7 ng mga tatak at 7 ng mga trumpeta, ito ang eksaktong parehong yugto ng panahon na pinag-uusapan natin kung kailan siya darating na may dalang tungkod na bakal. At ano ang nakikita mo? Nakikita mo talaga siyang dumarating na parang tungkod na bakal bago mangyari ang pag-agaw na nangangahulugang bago ang Kabanata 7 sa dakilang karamihan ng kalagitnaan ng tribo sa ika-7 taon ng mga tatak. Ang Panginoon ang unang darating. At iyan mismo ang nakikita natin sa Apokalipsis Kabanata 6 sa dulo nito na siyempre ay sa harap ng lubhang karamihan sa kalagitnaan ng tribo. Talagang hindi ka panipaniwala. At nakikita mo ito, gagawa tayo ng pagtuturo sa hinaharap tungkol sa ikalawang Ezra Kabanata 13 mula talata 29 hanggang talata mga 40. Pero ito ang nakikita mo. Kita mo, sa pagtatapos ng ika-6 na taon ng mga tatak, ang Panginoon ay makikipaglaban sa napakaraming tao na darating upang lumaban sa Kanya. Nais nilang sakupin siya, ngunit siya ay mahahayag. Siya ay mapupunta sa makalangit na bundok ng Sion. Ano ito? Gaya ng iyong nakita, bundok ito na hindi inukit ng kamay. Wakas ito ng ika-6 na tatak. Ito ang pagdating ng Panginoon sa pagtatapos ng ika-6 na taon ng mga tatak. At ano naman ang dala niya pagdating niya? Darating siya dala, ang sinabi niyang, darating siya dala sa Juan Kabanata 14, na siya'y pumaroon upang maghanda ng dako at babalik para tanggapin sila sa kaniyang sarili, upang kung saan siya naroroon, ay naroon din sila. Kaya ang nakikita mo ay ang Panginoon. Lahat ay nababalisa sa pagtatapos ng ika-6 na taon ng seals. Dahil nakikita nila ang bundok na ito ng Panginoon na nagmumula sa itaas na siyang paraiso. Kaya ano ang kinalaman nito sa pagiging tungkod na bakal na darating sa puntong ito? Ano pa ang iba nating ebidensya? Bueno, kung pupunta tayo sa Zacarias Kabanata 6, at kung nakita mo na ang turo bago ito, nakita mo na ang hindi kapanipaniwalang paghahayag na ito na muli nating itinuturo sa loob ng maraming taon. Sa pangunahing daluyan, may mga aklat sa loob ng Biblia na may mga propetikong larawan na tinatawag nating mga kabanata ng mga taon. Kaya, sa huling turo, ipinakita natin kung paano ang aklat ni Zacarias ay may 14 na kabanata at sa loob ng 14 na kabanatang yon ay mga propetikong larawan. Mga uulit na pangyayari sa huling taon. Ito'y mga propetikong larawan hanggang sa katapusan. Sa pagbasa ng Zacarias Kabanata 14, makikita ang pagbaba ng Panginoon sa bundok ng mga olibo. Aba, nangyayari lang talaga. Iyan ang nangyayari sa simula ng ika-14 na taon ng kapighatian kapag ang Panginoon ay bumababa sa bundok ng mga olibo. Talagang kamangha-mangha. Kung hindi mo pa ito napanood, panoorin mo na ang huling aral para masimulan mong maintindihan. Kaya kapag napagtanto mo yan, kapag naunawaan mo yan, at narito tayo sa Zacarias,
Kabanata 6. Sa katapusan ng Zacarias, Kabanata 6, higit sa lahat, tingnan ang larawan ni Josue. Ngayon, si Josue ay propetikong larawan ni Josue, Yeshua, tama ba? Jesus. At sino ang kinakatawan ni Joshua dito? Siya ang mataas na saserdote at siya ang hari. Sa propesya, ito ay isang larawan ng pagdating ng Panginoon sa pagtatapos ng ika-6 na taon ng mga tatak. Binibigyan siya ng mga korona dahil siya ang hari at mataas na saserdote. At ang pamamahala at ang paghahari ay magiging sa pagitan niya at ng modernong panahon. Si Zerubabel na siyang mamamahala sa muling pagtatayo ng ikatlong templo sa gitna ng simula ng mga paghatol ng trumpeta. Kita mo, pero sino ang gagawa? Sino si Josue, Yeshua, Jesus, ang mataas na saserdote at hari sa puntong ito? Siya siyempre ang makahulang larawan ni Melchizedek na dumating kasama ang makalangit na bundok ng Sion. At sino naman ang makakalaban niya? Nahulaan mo? Kung pupunta ka sa Apokalipsis, Kabanata 14, nakikita mo na ang Panginoon ay nakatayo na ngayon sa makalangit na bundok ng Sion. Bumaba na siya kasama ang bundok Sion. Sa pahayag 14:1, nakita ko ang kordero sa bundok Sion kasama ang 144,000 na may pangalan ng Ama sa kanilang noo. Sila ang 144,000 na pamumunuan ni Jesus bilang kanilang mataas na saserdote sa kaniyang pagdating. Makikita ito sa dulo ng ika-6 na taon ng mga tatak at tungkod na bakal at maging sa Kabanata 6. Sa propetikong timeline na ito, narito si Josue na anino ni Yeshua bilang mataas na saserdote at hari. Pero hindi pa sapat yun, di ba? Dahil muli, kailangan mong tandaan sa Ecclesiastes, Kabanata 1, Talata 9, maraming tao ang nakakalimutan o nakakaligtaan ito. Sinasbim nito na ang bagay na nangyari na nangangahulugang mula sa paglikha hanggang kay Kristo ay yaong mangyayari pa na nangangahulugang sa darating. Ang dagawa na mula kay Kristo hanggang sa sandali ng pre-trib ay siyang gagawin pa. Kaya sa sinauna hanggang kay Kristo at mula kay Kristo hanggang sa sandali ng bago ang kapighatian, lahat ng mga bagay na ito na nangyari sa kasaysayan ng Biblia ay magkakaroon ng tipolohiya na uulitin sa darating na panahon. Ganon ito kalakas at iyan ang nakikita mo sa makahulang larawan ng lumang tipan at bagong tipan at ang mga larawang inihahayag sa mga huling araw na nagpapakita ng paghahayag ng propesya na hindi pa nangyayari kailanman. Kaya ano ang matutuklasan natin sa Hebreo Kabanata 7? Bueno, nauunawaan na natin ang kwento ni Melchizedek. At si Melchizedek siyempre ay hari at mataas na saserdote at lahat ng ito ay tumutukoy kay Kristo. Maaring hindi mo ito kilala, pero ang aklat ng mga Hebreo ay mayroon ding larawan ng tinatawag nating mga kabanata na mga taon. Mayroon lamang itong 13 kabanata at ito ay dahil bumalik na ang Panginoon sa pagtatapos ng kabanatang iyon. Makikita natin kung paano ito mangyayari. Talagang kamangha-mangha. Kaya ang nakikita mo rito ay naroon siya sa pagtatapos ng seals sa ika-7 taon na yon. At narito siya sa makahulang larawan. At siya ang mataas na saserdote at hari. At gawin natin ito ng mas malalim pa. Sa Genesis 14, makikita natin ang parehong kwento. Alam mo ba, sa Genesis 14, mula Kabanata 1 hanggang Kabanata 21, mayroong isang propetikong larawan ng aklat ni Juan. At hulaan mo kung saan ito inilagay ang Genesis 14, ang ika-7 taon ng mga tatak. At sino ang nakikita natin? Muling nagpakita si Melchizedek sa ika-7 taon na iyon. Pagkatapos ng 6 na taon sa simula ng ika-7 siglo, naroon si Melchizedek. Ito ay lubos na makapangyarihan. Ngayon, kapag binanggit ninyo ang Kabanata 16, panoorin ninyo ito. Sa katapusan ng Ebanghelyo ni Marcos na siya ring sa dulo ng ika-6 na tatak, makikita ang pagkakaiba sa Marcos kumpara sa Lucas at Mateo. Sabi sa talata 19 at 20, matapos silang kausapin ng Panginoon, tinanggap siya sa langit at umupo sa kanan ng Diyos. Umayo sila at nangaral sa lahat ng dako, kasama ang Panginoon na nagpatunay sa salita sa pamamagitan ng mga tanda. Ito ang 144,000 na lalabas sa simula ng mga trumpeta kapag ang Panginoon ay nakaupo sa kanan ng Ama.
Sa awit 110, sinasabi nito, sabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa aking kanan, hanggang sa maging tuntungan ang iyong mga kaaway ng iyong mga paa. Pakinggan mo ang iyong tungkod ng lakas mula Sion, maghari ka sa gitna ng iyong mga kaaway. At versikulo 4, ang Panginoon ay sumumpa at hindi magsisisi. Ikaw ay isang pare magpakailaman ayon sa pagkasaserdote ni Melkisedek. Paalam muna,